Dahil si Jesus ang nagsimula at hindi napatid yun. So dito makikita natin na hindi na natin alam kung ano, nasaan. Pero si Apostle Paul, bago siya pumanaw, siya'y naghabilin sa Church of Ephesus. At ito po yung sabi niya sa Acts chapter 20, okay, verse 30. Okay, sa verse 28, tuloy-tuloy na lang po. Sabi, even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away the disciples after them. So dito makikita nyo na pagkatapos doon, kung binasa nyo po yun, pagkatapos tayo tinubos ng dugo ni Kristo. So yun ang true church, natubos na ng dugo ni Kristo, ligtas na. Hindi maliligtas pa lang, ligtas na dahil natubos na ng dugo ni Kristo. Pero sabi, mag-ingat kayo, dahil mula sa inyong mga bilang, mayroong mga pumapasok, katulad rin na sinabi ng Galatians, upang i-distort ang truth. At ang truth ay nasa side ng grace. Grace and truth came through Jesus Christ our Lord. So, may nagdi-distort ng truth. Ang tunay na ebanghelyo, which is isa lang ang ebanghelyo. So, makikita po natin, so bago may hinabilin si Apostle Paul. At napaka-importante po yun. Napaka-importante. Honestly, wala po nagturo sa akin ito. I just see from the scripture and I believe is the work of the Holy Spirit. Alam niyo po, yung habilin ni Paul napakahalaga at doon po tayo mag-focus para makita natin kung ano yung tunay na church at hindi tunay na church. Yung major doctrine at hindi po yung minor doctrine. Dito makikita nyo, alam natin na pag may pumapanaw, hindi na po siya nagbibiro at mahalaga yung kanyang mga hinabilin. At ang habilin ni Paul in verse 32, sabi niya, now, I commit you to God and to the word of His grace. Dalawa po, manatili tayo, sabi, I commit you to God and to the word of His grace. Kay God, paano po tayo manatili? Sa pamamagitan ng kanyang anak. No one could come to the Father except through His Son. So pag tayo ay nanatili sa anak, sino man tumanggap sa anak ay tumatanggap sa Ama. Sino man na nasa anak ay nasa Ama. So, kapag tayo ay nanatili kay Jesus, tayo nanatili kay God the Father. At hindi naman tayo nakalapit kay God the Father, kundi kay Jesus. Ngunit, ano naman yung paniniwala natin kay Jesus dapat? Siya yung tunay na Diyos. Siya God, because He's Son of God, became man. 100% God and 100% man, because He's a Son of God, He's a God, became man. So dito makikita natin na yun ang ating dapat panatilian, and that is major doctrine. God. At yung pangalawa is word of His grace. Alam niyo po, ang bawat religion, they say, I share word of God to. Pero sabi rito, word of His grace. Ano po ba yung word of His grace? Parang ito rin po yung gospel of God's grace. Na ang sinishare nila, na ang salvation ay by grace, through faith. It is not by works. It is a gift of God, so that no one can boast. At ang good works is only response after natin maligtas. After natin ma-experience yung love ni God sa atin. Yung kanyang goodness at pagpapatawad. Ang pinatawad na malaki ay magmamahal ng malaki. At lahat tayo pinatawad na malaki. Ang pinatawad na maliit ay maliit na pagmamahal. Ngunit, kung nakita natin maliit lang ang pagpapatawad sa atin, we are self-righteous. Kaya hindi natin nakita malaki. And actually, malaki ang gagawin ng pagpapatawad sa iyo because we are self-righteous. So, doon tayo manatili, word of His grace. No, ang tunay na church ay nagpo-proclaim na ang kaligtasan ay by grace, through faith. Hindi siya in-earn at hindi siya ma-earn, kundi it's a gift of God. Yun ang tunay na church. Yun ang major doctrine. And lahat po is minor doctrine. Minor doctrine na po lahat. But right now, pinag-grow tayo ni God.
na yung grace na yon, na i-share ko na rin sa inyo, katulad ng salvation, ay yun din yung grace about yung approval sa atin ni God, yung acceptance sa atin ni God, and lahat-lahat na. Tayo po'y manatili doon dahil kung tayo mananatili kay God through Jesus Christ, God became man, and to the word of His grace, hindi word of God. Because sa Bible, old and new, word of God yon. Pero merong word of God, na word of God nga, pero in the old covenant na. Pero this time, sa New Testament, word of God yon, but word of His grace. The covenant of grace. Through His Son, Jesus Christ. So, dapat po natin makita yon na word of His grace. Dito, makikita rin natin sa Romans chapter 10, verse 17, hindi lahat ng napapakinggan yung word of God is magko-contribute na mag-grow kayo sa faith. Very clear. Dahil ang sabi rito sa Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Hindi po just simply word of God, but word of Christ. Doon po tayo nag-grow yung ating faith. Kung makakarinig tayo ng mga word of God, which is word of God, but in the covenant of law, hindi po mag-grow yung faith nyo. Kasi, covenant of law. Magkaiba po ang law sa faith. Ang faith, nagpo-produce ng works, pero magkaiba po yun. Ang magpapagrow lang ng ating faith is when we hear the message about word of Christ in New Covenant, which is the covenant of grace. In 1 Corinthians chapter 1, verse 17, sabi rito, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Alam niyo po, katulad ng shinare ko sa inyo, ang ine-exalt dito si Christ. Hindi po yung tao sa grace. At hayaan po natin na hindi mawalang saysay at mawala yung power ng cross kapag ine-earn natin yung approval, acceptance, and everything through law and by our own obedience sa ating ginagawa. Huwag po natin na mawalang, mahina yung power ng cross. And lagi nating i-preach si Paul, lagi niya pinipreach only the message of the cross. Kaya nga para sa iba, parang mababaw. Sa iba, parang foolishness ang cross. Pero for those na naligtas at na-experience natin at binago ang buhay, it is the power of God. So, mag-preach tayo ng finished work of Jesus Christ. At doon ginawa ni Jesus Christ yun, on the cross. Amen. Dito sabi, kung aking tatanungin ko kayo, maybe, ang tingin nyo sa grace ay napakaliit, napakababaw. Parang basic, kumbaga, napakasimple. Parang ang tingin nyo sa grace ay cheap. Kumbaga, parang easy go lucky, parang easy lang siya. Hindi lang natin naiintindihan ng grace. Grace is not cheap. Because the grace of God, He sent His Son, His beloved Son, Jesus Christ, to die for your sin. Yun ba ang cheap? Na yung buhay ng kanyang anak, na minamahal na anak, yung dugo, yung buhay na binuwis niya, and then we will say, grace is cheap.